Attorney Sal, si Admar po ito kasama Aalis si na kami. Jade. Nasa ere ka na, sir. Opo, nasa ere na po tayo. Attorney, ano ba ang assessment ninyo lalo na dito sa pangatlong araw po ng impeachment trial? Kahapon, saka kanina, akala ko nanonood ako ng impeachment trial. Yung pala, ang pinapanood ko ay propaganda proceeding. Kasi itong presiding officer, pumapayag na magpropaganda yung kabila, yung prosecution. Tanda mo kahapon di ba, nag-o-object na nga yung defense. Bakit ka magbibigay ng narration mo dito? Magpresenta ka ng testigo. Ito namang presiding officer, pinayagan at sabi niya, magruruling na lang ako pagkatapos kung marinig. Kung hindi ba naman siya, hindi narinig na ng lahat ng tao, ba't pa magrurule kung tatanggalin mo? Hindi narinig na ng buong Pilipinas. Wala, talagang mahina ang presiding officer. Na, pangalawa, alam po ninyo, yung testigo ng prosecution, hindi ko maintindihan ba't nila prinisinta. Kasi yung presentasyon ng testigong yun, hindi naman makakatulong sa kanila, makakasama pa nga Hindi makakatulong sapagkat hindi naman kini-question ng depensa, wala akong narinig na may kumontra. Doon sa video, kasi ang pinag-uusapan, ang presentasyon ng testigo, sinasabi nila na itong taong ito, magbabalidate, mag-authenticate na merong video at nandun si Inday Sara at nagsalita ng mga ganito at ganyan. Teka muna, bakit? Sino ba nagki-question na hindi niya sinabi yun? Sino ba nagki-question na hindi nangyari yun? Wala. Tanungin niyo ang defense. Wala. Madalit sabi, it's a useless witness. At pag prinisintaw mo pa yan, baka meron pang sabihin niya na makakasira pa sa inyo. Ang gano'n na nga nangyari. Medyo merong area doon na tungkol sa investigasyon. Ito namang sa defense, hindi rin nagtaka lang ako kung bakit naman. Kasi pwede naman, since they're not questioning the existence, the authenticity, and the contents, bakit hindi na lang sila nag-agree? Pwede naman kasi yung stipulation ng facts. Ito, huwag mo nang ano yung testigong yan. Kung authenticate lang, hindi naman namin kine-question yung existence, pati yung contents. Kasi ang issue lamang, yung bang mga pahayag niya ay babagsak sa isang impeachable offense o isang krimen. Hayaan na nating panoorin ng mga judges at sila ang magbigay ng kanilang desisyon. Kasi ang pinupunto lang naman ng defense, hindi yon impeachable offense. Hindi rin yung krimen. At yun ay hindi pagbabanta. It's not a threat. Kasi conditional na, hypothetical pa. At si Chief Presidential Legal Counsel, the late Juan Ponce Enrile, pareho ng opinion namin. Nagbigay na siya ng opinion dyan. It's not a great threat. It's not a threat. Kasi conditional nga So madalit sabi, bakit pinagpipilitan nyo? Kasi nga, sinisiraan nila si Inday Sara. Ano po ba? Bakit ba nagkaroon ng ganong mga pahayag si Inday Sara? Kasi kung titingnan nyo, may tanong ng isang vlogger. Paano po yung Vice Presidente? Nanganganib ang buhay nyo? Talagang may threat sa inyo? At totoo naman, matagal niya na sinabi yun, di ba? At talagang pinag-iinitan siya. Kaya sagot niya, huwag kayong mag-alala. At pag ako'y napatay, may kinausap na ako. Ibig niya sabihin, pag ako pinatay, ako'y humihingi ng saklolo sa inyo, taong bayan. Eto mga pumatay sa akin, ganti niyo ako, bigyan niyo ako ng katarungan. Sumbong ni Inday Sara yun. Hindi yung pagbabanta yun. Kaya lang, dahil nga gusto nilang siraan, pinalabas nila na nagbabanta at kung ano-anong mga inilalabas nilang ebidensya. O kagaya kanina, tinatanong sila ng isang judge, magpipresenta ba kayo ng ng tungkol doon sa assassin? Ang sagot to prosecution. Ha? Samantalang kahapon sinabi nga ng isang senadora, di ba? Sabi niya, wala naman kayong ebidensya na mayroong assassin. Ano ba talaga ito? Ba't yung pinipresenta yan? Ito ba, impeachable offense ba ito? O sa tingin niyo ba, ito ay masamang asa lang ng Vice Presidente? O madalit sabi, kung meron silang ipipresentang assassin, gawa-gawa na naman nila yun. Hindi po ba? Ever since, wala naman talagang lang yun Isang emosyon na pagpapahayag ng panganib sa buhay niya at nananawagan siya ng saklolo sa taong bayan. Yun. Attorney, Di ba? Simple. Ganun lang. Ano masasabi pa ni attorney? doon po sa kanina, nabanggit na hindi siya yung offended party. Bakit daw ang NBI ang maghahain ng reklamo na question din na hindi affidavit mismo ng offended party ang inilagay doon, kundi yung mga statement lang, yung mga pahayag lang po ni na Marcos Jr., First Lady at ng dating speaker. Nung una, hindi ito agad tinanggap ng DOJ pero kalaunan tinanggap din. Ano po yung masasabi niyo po dito, attorney? Meron bang affidavit yung tatlo na sinabi pinagbabantaan niya? Wala po. Hinugot lang niya. Based lang prosecution? Opo, hinugot lang daw doon sa mga statement kasi naglabas ng mga Wala, statement. hindi ba? Walang affidavit, walang Opo, sinupang wala po. salaysay. Opo. Madalit sabi, yung tatlong pinagbabantaan hindi nagreklamo. Kung yung mismong tatlo hindi nagreklamo, paano ka magkakaroon ng kaso? Ibig sabihin, pati sila hindi naniniwala. Otherwise, sila mismo ang nagdemanda kay Inday Sara.
Pero dahil nga gusto lang nila ng siraan sa mata ng taong bayan, yun ang ginawa nila. Inutos. Pero, so, klaro mga bossing, na nagsayang tayo ng 2 araw. Nagsayang tayo ng 2 araw. Imaginein mo, 2 araw na in-interview itong ogag na ito. Sa 2 araw na yon, na-expose lang na hindi pala talaga siya competent, na wala pala talaga siyang kapasidad. Tapos ito pang matindi. Magkano yung isang araw? 25 million. So 50 million ang ginastos natin dito sa 2 araw na ito. Na unang-una sa lahat, hindi naman talaga dinideny ni Inday Sara na siya ay, na hindi niya sinabi yon. Wala naman sinabi si Inday. Inamin pa ka ni Inday, sinabi ko talaga yun. Pinaliwanag nga niya kung ano yung ibig niya sabihin doon. So, bakit pa nandito itong ogag na ito? Ano bang gusto niyang patunayan diyan? Kasi dapat pinatawag mo 'yan kung dinideny ni Inday, hindi ko sinabi 'yon. Walang nangyari na ganyan. O di ba? Di sana saka sa labas, hindi meron nangyari. Sa katunayan, ito nga yung mga ginamit na mga link, ito yung screenshot, ito yung ganito ganyan. Hindi naman dinideny ni Inday. Bakit sinalang pa nila to? Ibig sabihin talaga, prosecution, wala talaga silang matibay na ebidensya. Nandito lang talaga sila para sirahan si Inday Sara. Pero ang pinakamaganda rito, mga bossing, hindi na nila kayang sirahan si Inday Sara noon pa to eh. Recycled na to. 2 taon na nakakalipas. Simula nitong magdadalawang taon na. Yung grave threat na ito ngayong November o na ngayon, July na o October, November. 2 buwan na lang, magdadalawang taon na ito. Matagal na nagpapaikot-ikot ito sa social media, hindi bumaba ang hindi pinaniwalaan ng tao ito at hindi bumaba yung respeto, tiwala ng taong bayan kay Inday Sara. So, ang tatanga nyo. Wala na bang iba? Mga bobo. Tigil nyo na yan. Kung ako sa inyo, magbalot-balot na kayo, tigil nyo na yung pagsasayang ng pera ng taong bayan, yung gagastosin para dyan sa impeachment na yan. Ano nyo na, bigyan nyo na kay Bongbong, tsaka kayo para mas madami pera nila. Tsaka ni Romualdez, para mas matuwa sila. Total, mga patay gutom sila sa pera. Ibigay nyo na lang para makatulong tayo sa kanila, baka sakaling mabili nila si Satanas. At hindi na sila singilin sa lahat ng mga kasalanan na gawa nila sa lupa, di ba? Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi hihinto, sa tungkulin di mabibigo. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng